Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Ikalawang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 15. Sikapin mong ipakita sa Diyos na ikaw ay karapat-dapat, isang manggagawa na hindi kailangang mahiya, na nagtuturo ng wasto ang salita ng katotohanan. Pamagat, isang manggagawang inaprubahan ng Diyos. Pagtuturo ng wasto ang salita ng katotohanan at paglilingkod ng tapat sa salita ng Diyos. Tatlong pangunahing punto. 1. Ang panawagan sa masigasig na paghahanda, sikapin mong ipakita sa Diyos na ikaw ay karapat-dapat. 2. Ang pagkatao ng tapat na lingkod, isang manggagawa na hindi kailangang mahiya. 3. Ang pananagutan sa pagpapaliwanag ng kasulatan, nagtuturo ng wasto ang salita ng katotohanan. Panimula, isang mabigat na pananagutan. Isinulat ni Pablo ang ikalawang Timoteo bilang isang espiritual na ama na nakikipag-usap sa kanyang katuwang na si Timoteo. Malapit na matapos ang paglilingkod ni Pablo sa lupa, at ipinagkatiwala kay Timoteo ang tungkuling ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang ikalawang kabanata ay naglalaman ng matitinding utos tungkol sa paglilingkod, pagtitiis, paggawa ng mga alagad, pakikibakang espiritual, maling aral, at tapat na paglilingkod. Sa gitna ng mga utos na ito, nagbigay si Pablo ng isang makapangyarihang utos kay Timoteo. Sikapin mong ipakita sa Diyos na ikaw ay karapat-dapat. Ang talatang ito ay hindi lamang utos na magkaroon ng kaalaman tungkol sa Biblia. Ito ay panawagan na maging tapat na lingkod, na nakakakilala sa salita ng Diyos, nauunawaan ito, isinasabuhay, at ipinapahayag ng wasto. Ang pinakadakilang layunin ay hindi upang humanga ang mga tao. Ito ay upang maaprubahan ng Diyos. Napakahalaga ng pagkakaibang ito. Maaaring hanggan ng mga tao ang isang mangangaral ngunit hindi tapat sa paghawak ng kasulatan. Maaaring may pinag-aralan ng isang guro ngunit walang pag-iingat sa espiritual na bagay. Maaaring magaling magsalita ang isang lingkod ngunit mahina sa katotohanan ng Biblia. Kaya't itinuro ni Pablo kay Timoteo ang bagay na mas malalim kaysa sa talino. Ang tapat na pagtupad sa tungkulin ng paglalahad ng katotohanan ng Diyos. Ang panawagan sa masigasig na paghahanda. Sikapin mong ipakita sa Diyos na ikaw ay karapat-dapat. Nagsimula si Pablo sa isang utos. Sikapin. Ang lingkod ng Diyos ay dapat maging masigasig. Ang paglilingkod ay nangangailangan ng paghahanda. Kailangan ang panalangin. Kailangan ang paggabay ng Espiritu Santo. Kailangan ang pananampalataya. Ngunit kailangan din ang masigasig na pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag-aaral ng salitang Griego, spoudazo, maging masigasig. Ang salitang Griego na isinalin bilang, sikapin, ay spoudazo. Ito ay nagpapahiwatig ng pagiging masigasig, paggawa ng lahat ng pagsisikap, pagiging time, paglalayong makamit ang isang layunin, buong pusong pagtutuon sa gawain. Kaya't ang utos ni Pablo ay higit pa sa simpleng, basahin mo ang iyong Biblia. Ito ay nangangahulugan. Ayalay mo ng buong puso ang iyong sarili sa tungkuling ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ang pag-unawa sa kasulatan ay hindi karaniwang nagmumula sa katamaran sa espiritual na bagay. Pagkakaiba ng pagbabasa at pag-aaral. May mahalagang pagkakaiba ang pagbabasa at pag-aaral ng kasulatan. Ang pagbabasa ay nagtatanong, ano ang sinasabi ng talatang ito? Ang pag-aaral ay nagtatanong, ano ang ibig sabihin ng talatang ito? Ang pagpapaliwanag ay nagtatanong, paano dapat unawain ang katotohanan ito sa konteksto nito? Ang pagsasabuhay ay nagtatanong, paano dapat baguhin ang katotohanan ito ang aking buhay? Ang tapat na pagtuturo ay nagtatanong, paano ko maipapaliwanag ng wasto ang katotohanan ito sa iba? Kaya't ang seryosong mag-aaral ng kasulatan ay isinasaalang-alang ang konteksto, kasaysayang pinagmulan, istrukturang pampanitikan, balarila, mga pangunahing salita, agarang konteksto, mas malawak na konteksto ng Biblia, teolohikal na kahulugan, at pagsasabuhay. Bakit mahalaga ang pagsisikap? Nagbabala si Pablo kay Timoteo tungkol sa mga maling guro at pagkakamali sa espiritual na bagay. Mas maaga sa kabanatang ito, sinabi niya, iwasan mo ang mga walang kabuluhang usapan, sapagkat ang mga ito ay nagdudulot ng higit na kawalang kasiyahan sa Diyos. Ikalawang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 16. Ang maling aral ay hindi nananatiling hindi nakapipinsala. Maaari itong magbunga ng kawalang kasiyahan sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit dapat kilala ng mga lingkod ng Diyos ang katotohanan.
Kung hindi nauunawaan ng mga Kristiyano ang kasulatan, sila ay nagiging mahina laban sa maling aral, paggamit sa kanila, panlilinlang sa espiritual, maling pagpapaliwanag, at kalituhan sa doktrina. Nagbabala pa si Pablo, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titiisin ang malusog na aral, 2 Timoteo Kapitulo 4 versikulo 3. Ang sagot sa maling aral ay hindi lamang mas matinding damdamin. Ito ay mas malalim na pagkakaugat sa katotohanan ng Biblia. Praktikal na pagsasabuhay ngayon. 1. Bumuo ng disiplinadong buhay sa pag-aaral ng Biblia. Huwag umasa lamang sa naririnig mo sa simbahan. Pag-aralan mo ang kasulatan ng personal. 2. Matutong magtanong tungkol sa teksto. Sino ang nagsasalita? Kanino ito sinasabi? Ano ang kasaysayang kalagayan? Anong problema ang tinutugunan? Ano ang talagang sinasabi ng talata? Ano ang hindi sinasabi nito? Paano ito umaangkop sa kabuuan ng Biblia? 3. Huwag bumuo ng doktrina batay sa hiwa-hiwalay na talata. Ang bawat talata ay dapat unawain sa loob ng konteksto nito. 4. Pag-aralan muna bago magturo. Huwag mang-aral dahil lamang nakakita ka ng kawili-wiling talata. Unawain muna ang teksto. Ipaliwanag ito. Pagkatapos ay isabuhay. 2. Ang pagkatao ng tapat na lingkod. Isang manggagawa na hindi kailangang mahiya. Binago ni Pablo ang larawan. Si Timoteo ay inilalarawan ngayon bilang isang manggagawa. Isang manggagawa na hindi kailangang mahiya. Ang paglilingkod ay paggawa. Ito ay banal na gawain. Ito ay masayang gawain. Ito ay gawaing pinagkalooban ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngunit ito ay paggawa pa rin. Pag-aaral ng salitang Griego, ergates, manggagawa. Ang salitang Griego ay ergates, na nangangahulugang manggagawa, tagapaglingkod, taong nagtatrabaho. Ang salita ay nagbibigay diin sa taong aktibong gumagawa ng isang gawain. Hindi inilalarawan ni Pablo si Timoteo bilang manunood lamang. Siya ay manggagawa. Ang parehong prinsipyo ay nalalapat sa bawat mananampalataya. Hindi tayo iniligtas upang manatili lamang na nakaupo. Iniligtas tayo upang maglingkod. Ang paglilingkod ay nangangailangan ng katapatan. Paulit-ulit na binibigyang diin sa bagong tipan ang tapat na pagtupad sa tungkulin. Sinabi ni Pablo, bukod dito, ang hinihingi sa mga tagapamahala ay ang pagiging tapat, 1 Korinto Kapitulo 4 versikulo 2. Hindi pangunahing tinatanong ng Diyos. Naging tanyag ka ba? Ang tanong niya ay, naging tapat ka ba? Ang mundo ay sumusukat ng tagumpay batay sa bilang ng tao, kayamanan, kasikatan, impluwensya, pagkilala. Iba ang pamantayan ng Diyos. Ang katapatan ang mahalaga, na hindi kailangang mahiya. Iniuugnay ni Pablo ang tapat na paggawa sa kawalan ng kahihiyan. Bakit? Dahil natupad ng tapat na manggagawa ang kanyang pananagutan. Ang larawan ay tungkol sa taong natapos ng maayos ang kanyang tungkulin, kaya't walang dahilan upang mahiya kapag sinuri ang kanyang gawa. Napakahalaga nito para sa mga lingkod ng Diyos. Isang araw ang bawat lingkod ay haharap sa Diyos. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang gawa ng bawat isa ay makikilala. 1 Korinto 13 minuto pasado alas 3. Ang ating paglilingkod ay sa huli susuriin ng Diyos. Kaya't ang tanong natin ay hindi lamang, gusto ba ng mga tao ang aking pangangaral? Kundi, nasiyahan ba ang Diyos sa aking katapatan? Halimbawa sa pangangaral, ang tagapagtayo. Isipin mo ang dalawang tagapagtayo na nagtatayo ng bahay. Ang isa ay gustong matapos agad. Hindi niya sinusunod ang plano. Gumamit siya ng mababang kalidad na materyales. Tinakpan niya ang mga pagkakamali sa halip na itama. Maaaring maganda ang itsura ng bahay sa labas. Ngunit kalaunan ay makikita ang mga kahinaan. Ang isa naman ay maingat na sumunod sa plano. Sinusukat niya ng tama. Sinusuri niya ang pundasyon. Itinatama niya ang mga pagkakamali. Nagtrabaho siya ng may pagtitiyaga. Maaaring mas matagal bago matapos, ngunit mapagkakatiwalaan ang kanyang gawa. Ang lingkod ng salita ng Diyos ay parang ikalawang tagapagtayo. Hindi tayo tinawag upang gumawa lamang ng bagay na kahanga-hanga. Tinawag tayo upang magtayo ayon sa plano ng Diyos. Ang Biblia ay hindi materyales para sa ating sariling paglikha. Ito ay katotohanan ng Diyos na ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Praktikal na pagsasabuhay para sa mga lingkod. Bago mang-aral, itanong, ang pag-aproba ba ng Diyos o ang pagpuri ng tao ang aking hinahanap? Bago magturo, itanong, ang salita ba ng Diyos ang aking ipinapaliwanag o ang aking sariling opinyon lamang?
Bago bumuo ng doktrina, itanong, maipapakita ko ba ang aral na ito mula sa kasulatan sa tamang konteksto nito? Bago itama ang iba, itanong, ako ba mismo ay sumusunod sa katotohanang itinuturo ko? Bago pumasok sa paglilingkod, tandaan, ang pulpito ay hindi plataporma para sa sariling kasikatan. Ito ay lugar ng pananagutan. 3. Ang pananagutan sa pagpapaliwanag ng kasulatan. Nagtuturo ng wasto ang salita ng katotohanan. Ito ang pinakabuod ng talata. Nagtuturo ng wasto ang salita ng katotohanan. Ang parirala ay naglalarawan ng tumpak na paghawak sa salita ng Diyos. Pag-aaral ng salitang Griego, orthotomeo, nagtuturo ng wasto. Ang salitang Griego ay orthotomeo. Ito ay pinagsasama ang mga ideya ng orthos, tuwid, tama, wasto, temno, pagputol. Ang larawang inihahatid ay ang pagputol ng tuwid o paghawak sa isang bagay ng wasto. Ang ibig sabihin ni Pablo ay dapat hawakan ni Timoteo ang salita ng Diyos ng tumpak. Hindi niya ito dapat pilipitin. Hindi niya ito dapat gamitin para sa sariling layunin. Hindi niya ito dapat baguhin ang kahulugan. Hindi niya dapat gamitin ang kasulatan upang suportahan ang mga ideyang nais na niya bago pa man mag-aral. Dapat niyang hawakan ang katotohanan ng wasto. Ano ang ibig sabihin ng nagtuturo ng wasto? Kasama rito ang 1. Pag-unawa sa kasulatan sa loob ng konteksto nito. Huwag ihiwalay ang isang talata mula sa talata, kabanata, aklat, o kwento ng Biblia. 2. Paggalang sa layunin ng manunulat. Alamin kung ano ang nais iparating ng taong ginamit ng Diyos sa mga taong noong panahong iyon. 3. Pagkilala sa iba't ibang uri ng kasulatan. Ang mga pangako, utos, hula, tula, kwento, karunungan, sulat, at mga prophetikong pahayag ay dapat unawain ayon sa kanilang katangian. 4. Paghahambing ng kasulatan sa kasulatan. Ang Biblia ay dapat unawain bilang isang nagkakaisang paghahayag ng Diyos. 5. Pagsasabuhay ng katotohanan ng tapat. Ang tamang pagpapaliwanag ay dapat humantong sa tamang pamumuhay. Ang kasulatan ay salita ng katotohanan. Hindi tinawag ni Pablo ang kasulatan na panitikan ng relihiyon lamang. Tinawag niya itong salita ng katotohanan. Ang katotohanan ay tiyak at hindi nagbabago. Kaya't ang paglilingkod ay hindi maaaring nakabatay lamang sa sariling kagustuhan, opinyon ng kultura, uso ng panahon, damdamin, o pilosopiya ng tao. Ang lingkod ng Diyos ay may pananagutan sa katotohanang ipinahayag ng Diyos. Si Jesus at ang awtoridad ng kasulatan. Si Jesus mismo ay nagpakita ng pagsunod sa kasulatan. Nang tuksuhin siya ni Satanas, paulit-ulit na sumagot si Jesus. Nasusulat, hindi nilabanan ni Kristo ang tukso gamit ang pilosopiya ng tao. Inilapit niya ang salita ng Diyos. Ipinapakita nito ang awtoridad ng kasulatan sa pakikibakang espiritual. Ang mga taga-Berea, isang halimbawa sa Biblia. Nagbibigay ang Gawa Kapitulo 17 versikulo 11 ng isa pang magandang halimbawa. Pinuri ang mga taga-Berea dahil tinanggap nila ang salita ng buong kagustuhan, at sinuri nila ang mga kasulatan araw-araw upang malaman kung totoo ang mga bagay na iyon. Nakinig sila, ngunit sinuri rin nila ang kasulatan. Ito ay malusog na pagkilala sa totoo at mali. Dapat hikayatin ng mangangaral ang mga tao na buksan ang kanilang Biblia. Ang mga mananampalataya ay hindi lamang dapat magsabi. Sinabi ng pastor, dapat silang magtanong, itinuturo ba ito ng kasulatan? Praktikal na pagsasabuhay, maging taga-Berea. Kapag nakikinig ka ng pangangaral, makinig ng mabuti. Buksan ang iyong Biblia, suriin ang konteksto, pag-aralan ang kasulatan, manalangin para sa pag-unawa, sundin kung ano ang ipinapakita ng Diyos. Hindi ito pagsuwi sa pamumuno. Ito ay pagkilala sa totoo at mali ayon sa kasulatan. Prinsipyong theological, ang katotohanan at ang kabalan ay magkasama. Tingnan mo ang konteksto ng 2 Timoteo Kapitulo 2. Hindi itinuturo ni Pablo ang pag-aaral ng Biblia bilang gawaing pang-akademiko lamang. Ang katotohanan ay dapat magbunga ng kabanalan. Sinabi sa talata 11, lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay lumayo sa kasamaan. Kaya't ang kaalaman sa Biblia na walang pagbabago sa buhay ay hindi kumpleto. Hindi tayo nag-aaral ng kasulatan upang maging marunong lamang. Nag-aaral tayo upang maging katulad ni Kristo. Ang panganib ng kaalaman na walang pagsunod.
Maaaring alam ng isang tao ang maraming talata ngunit namumuhay pa rin ng labag sa kalooban ng Diyos. Nagbabala si Jesus tungkol sa mga taong alam ang kasulatan ngunit hindi sumunod sa Diyos. Ang layunin ay hindi, gaano karaming Biblia ang alam ko? Ang mas malalim na tanong ay, gaano karaming bahagi ng Biblia ang pinapayagan kong pamahalaan ng aking buhay? Ang kaalaman ay nagbibigay ng impormasyon. Ang katotohanan ay nagbabago ng buhay kapag tinanggap ng may pananampalataya at pagsunod. Tatlong antas ng tapat na paghaharap sa salita ng Diyos. 1. Kilalanin ang salita, basahin ito. Pag-aralan ito. Isa-isip ito. Unawain ito. 2. Isabuhay ang salita, sundin ito. Isagawa ito. Hayaan mong itama ka nito. 3. Ituro ang salita, ipaliwanag ito ng tumpak. Ipagtanggol ito ng tapat. Gamitin ito ng may karunungan. Ang tapat na lingkod ay nagpapatuloy mula sa impormasyon, pagbabago ng buhay, pagpapahayag. Praktikal na PAGSASABUHAY ngayon. 1. Maglaan ng tiyak na oras para sa kasulatan. Huwag umasa sa iyong damdamin. Gawin itong disiplina. 2. Mag-aral ng may panalangin. Bago buksan ang Biblia, manalangin, Panginoon, bigyan mo ako ng pag-unawa at pusong handang sumunod sa iyong ipapakita. 3. Pag-aralan ang konteksto. Huwag bumuo ng malalaking aral batay sa hiwa-hiwalay na bahagi lamang. Basahin ang nauuna at kasunod ng talata. 4. Alamin ang mga terminong ginamit. Ang pag-unawa sa mga salitang Hebreo at Griego ay makakatulong, ngunit hindi ito dapat pumalit sa pag-unawa sa konteksto. Ang kahulugan ng salita ay nakadepende pa rin sa kung paano ito ginamit sa talata. 5. Ihambing ang kasulatan sa kasulatan. Gamitin ang malinaw na bahagi upang maunawaan ang mahirap na bahagi. Ang Biblia ay iisang paghahayag ng Diyos. 6. Iwasan ang mga kakaibang pagpapaliwanag. Hindi lahat ng kakaibang pagpapaliwanag ay tama. Ang katapatan ay minsan nangangahulugang piliin ang pinakasimpleng kahulugan na pinakaangkop sa teksto at konteksto. 7. Isabuhay ang iyong natutunan. Pagkatapos mag-aral, itanong, ano ang nais ng Diyos na paniwalaan ko? Ano ang nais niyang baguhin ko? Ano ang nais niyang sundin ko? Sino ang matutulungan ko sa katotohanan ito? Para sa mga mangangaral at guro. Ang 2 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 15 ay dapat maging pamantayan ng paglilingkod. Bago pumunta sa pulpito, pag-aralan ang teksto. Unawain ang konteksto. Alamin ang pangunahing katotohanan. Ipaliwanag ang kahulugan. Iugnay ito kay Kristo. Isabuhay sa buhay. Tawagin ang mga tao sa pagsunod. Ang pananagutan ng mangangaral ay hindi gawing kawili-wili ang kasulatan. Ang pananagutan ay ipahayag ng tapat kung ano ang sinabi ng Diyos. Para sa bawat mananampalataya. Bagamat partikular na ipinagkatiwala kay Timoteo ang tungkulin sa paglilingkod, ang prinsipyong ito ay nalalapat sa bawat Kristiyano. Dapat matutunan ng bawat mananampalataya ang nilalaman ng Biblia. Hindi mo kailangang maging dalubhasa sa Griego o Hebreo upang makilala ang salita ng Diyos. Ngunit dapat kang maging seryosong mag-aaral ng kasulatan. Ang iyong pananampalataya ay nangangailangan ng matibay na pundasyon sa katotohanan ng Diyos. Sinabi ni Pablo, kaya't ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, Roma Kapitulo 10 versikulo 17. Ang malakas na buhay Kristiyano ay nangangailangan ng matibay na pundasyon sa salita ng Diyos. Halimbawa sa pangangaral, ang compass. Isipin mo ang isang manlalakbay na pumapasok sa hindi kilalang kagubatan. Mayroon siyang tiwala, may lakas siya, may sigasig siya, ngunit wala siyang maaasahang mapa o compass. Ang kanyang tiwala ay hindi makapangyarihang tiyakin na nasa tamang direksyon siya. Maaaring maglakad siya ng may buong puso ngunit sa maling direksyon. Gayon din sa espiritual na buhay. Hindi sapat ang pagiging tapat ng loob. Hindi sapat ang sigasig. Hindi sapat ang mabuting hangarin. Kailangan natin ang salita ng Diyos upang gabayan tayo. Ang Biblia ay hindi lamang impormasyon para sa paglalakbay, ito ay katotohanang ipinahayag ng Diyos na nagtuturo ng tamang daan. Ugnayan kay Kristo. Sa huli, ang kasulatan ay nagtuturo sa atin patungo kay Heso Kristo. Sinabi ni Jesus, suriin ninyo ang mga kasulatan, ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin, Juan Kapitulo 5 versikulo 39.
Kaya't ang pag-aaral ng Biblia ay hindi dapat maging layunin sa sarili nito. Nag-aaral tayo upang makilala ang Diyos. At ang kasulatan ay nagtuturo sa atin patungo kay Kristo. Si Kristo ang sentro ng kwento ng pagliligtas ng Diyos. Mula Genesis hanggang Pahayag, ang salita ng Diyos ay naghahayag ng kanyang layunin na nagtatapos kay Hezo Kristo. Kaya't, pag-aralan ang salita, kilalanin si Kristo, sundin si Kristo, ipahayag si Kristo. Tatlong pangunahing mensahe. 1. Mahalaga ang pagsisikap. Sikapin mong ipakita sa Diyos na ikaw ay karapat-dapat. Huwag maging tamad sa espiritual na bagay. Ayalay mo ang iyong sarili ng seryoso sa salita ng Diyos. 2. Mas mahalaga ang katapatan kaysa sa kasikatan. Isang manggagawa na hindi kailangang mahiya. Ang Diyos ang ating pinakadakilang tagapakinig at tagapaghusga. Hinahangad ang kanyang pag-aproba higit sa pagpuri ng tao. 3. Hawakan ang kasulatan ng tumpak. Nagtuturo ng wasto ang salita ng katotohanan. Huwag pilipitin ang kasulatan upang umangkop sa iyong mga ideya. Ipasa mo ang iyong mga ideya sa kasulatan. Pagsusuri sa sarili. Itanong mo sa iyong sarili. Nag-aaral ba ako ng salita ng Diyos o nakikinig lamang ng mga pangangaral? Pinapayagan ko bang itama ako ng kasulatan? Ang pag-aproba ba ng Diyos o ng tao ang aking hinahanap? Inuunawa ko ba ang kasulatan sa loob ng konteksto nito? Ang kaalaman ko ba sa Biblia ay nagbubunga ng kabanalan? Itinuturo ko ba sa iba ang mga bagay na ako mismo ay isinasabuhay ng tapat? Mas nakikita ba si Kristo sa aking buhay dahil sa aking pag-aaral? Mahalaga ang mga tanong na ito dahil ang layunin ng pag-aaral ng Biblia ay hindi lamang punuin ang isipan. Ito ay baguhin ang buong pagkatao. Konkluzyon. Ang ikalawang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 15 ay isang makapangyarihang panawagan sa tapat na paglilingkod. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, sikapin mong ipakita sa Diyos na ikaw ay karapat-dapat, ang lingkod ay dapat masigasig. Pagkatapos ay sinabi, isang manggagawa na hindi kailangang mahiya, ang lingkod ay dapat tapat. At sa huli, nagtuturo ng wasto ang salita ng katotohanan, ang lingkod ay dapat tumpak. Kaya't ang mensahe ng talatang ito ay maaaring ibuod sa tatlong salita. Mag-aral, maglingkod, maghayag. Pag-aralan ang salita ng Diyos ng masigasig. Maglingkod sa Diyos ng tapat. Ipahayag ang katotohanan ng Diyos ng tumpak. Hindi kailangan ng mundo ng mas maraming ingay na relihiyoso. Kailangan ito ng mga tapat na lingkod na nakakakilala sa katotohanan, isinasabuhay ito, at ipinapahayag ito. Naway tayo ay maging mga mananampalatayang hindi lamang nagdadala ng Biblia sa kamay kundi hinahayaang pamahalaan ng salita ng Diyos ang ating puso. Naway ang ating pangangaral ay ayon sa Biblia. Naway ang ating pagtuturo ay tapat. Naway ang ating buhay ay banal. Naway ang ating doktrina ay malusog. Naway ang ating paglilingkod ay tapat. At kapag tayo ay nakatayo na sa harap ng ating Panginoon, naway marinig natin ang mga salitang mahusay, mabuti at tapat na lingkod. Mateo Kapitulo 25 versikulo 21. Pagtatawag sa Ebanghelyo. Ang pinakadakilang katotohanang maaari nating pag-aralan sa kasulatan ay ang Ebanghelyo ni Hezo Kristo. Ipinapakita ng Biblia na ang tao ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Hindi natin mailigtas ang ating sarili sa pamamagitan ng pag-aaral, moralidad, relihiyon, o mabubuting gawa. Ngunit nagbigay ang Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak. Si Hezo Kristo ay dumating sa mundo, namuhay ng walang kasalanan, namatay sa krus para sa mga makasalanan, inilibing, at muling nabuhay. Nag-aalok siya ng pagpapatawad at buhay na walang hanggan sa mga nagsisisi at naniniwala sa kanya. Kaya't huwag lamang pag-aralan ang tungkol sa kaligtasan. Lumapit ka sa tagapagligtas. Huwag lamang malaman ang mga talata tungkol kay Kristo. Kilalanin mo si Kristo. Huwag lamang makinig sa Ebanghelyo. Tumugon ka sa Ebanghelyo. Ang salita ng Diyos ay nagtatawag sa atin sa pananampalataya. Panalangin ng pagtugon. Kung hindi ka pa kailanman nagtitiwala ng personal kay Hezo Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ngayon na ang araw upang tumugon. Hindi mo mailigtas ang iyong sarili. Hindi ka mailigtas ng iyong relihiyon. Hindi mabubura ng iyong mabubuting gawa ang iyong mga kasalanan. Ngunit sapat si Hezo Kristo. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan.
Maniwala ka sa Panginoong Heso Kristo. Magtiwala ka sa kanyang natapos na gawa sa krus. Tanggapin mo ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At simulan mong mamuhay ayon sa kanyang salita. Para sa mga mananampalataya, naway maging panibagong pangako ang talatang ito. Pag-aaralan ko ang salita ng Diyos. Susundin ko ito. Ipagtanggol ko ang katotohanan. Ituturo ko ito ng tapat. Haangad ko ang pag-aproba ng Diyos higit sa pagpuri ng tao. Panalangin ng pagtatapos. Panginoong Diyos na Ama, salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng iyong salita ng katotohanan. Salamat na sa pamamagitan nito ay ipinapakita mo ang iyong pagkatao, iyong kalooban, iyong plano ng pagliligtas, at iyong anak na si Heso Kristo. Panginoon, patawarin mo kami sa mga panahong pinabayaan namin ang iyong salita. Patawarin mo kami noong kami ay tamad sa espiritual na bagay, noong mas pinili namin ang opinyon ng tao kaysa sa katotohanan ng Biblia, at noong hinangad namin ang pag-aproba ng tao higit sa iyo. Bigyan mo kami ng pagkauhaw sa iyong salita. Bigyan mo kami ng disiplina na mag-aral. Bigyan mo kami ng karunungan na umunawa. Bigyan mo kami ng pagpapakumbaba na tanggapin ang pagwawasto. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na sumunod. Gawin mo kaming tapat na manggagawa na hindi kailangang mahiya. Tulungan mo ang mga pastor, guro, ebanghelista, misyonero, magulang, alagad, at bawat mananampalataya na hawakan ang iyong salita ng tumpak. Iligtas mo ang iyong simbahan mula sa maling aral at panlilinlang. Turuan mo kaming magturo ng wasto ang salita ng katotohanan. Iligtas mo kami sa pagpilipit ng kasulatan para sa sariling pakinabang, kasikatan, o ambisyon. Naway ang aming pagtuturo ay tapat sa kahulugan ng iyong salita. Higit sa lahat, naway ang aming pag-aaral ay laging nagtuturo sa amin patungo kay Heso Kristo. Naway hindi lamang kami maging marunong kundi maging nagbago ang buhay. Naway ang iyong salita ay magbunga ng kabanalan, pagmamahal, pagpapakumbaba, pananampalataya, lakas ng loob, at pagsunod sa amin. Gamitin mo kami bilang tapat na saksi sa panahong ito. Tulungan mo kaming ipahayag ang ebanghelyo ng malinaw at isabuhay ito ng tapat. At kapag natapos na ang aming paglilingkod sa lupa, naway makatayo kami sa harap mo ng may pagtitiwala, alam na tapat naming tinupad ang tungkuling ipinagkatiwala mo sa amin. Sa makapangyarihan at mahalagang pangalan ni Heso Kristo, aming Panginoon at Tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Huling mensahe. Isang manggagawang inaprubahan ng Diyos. Pag-aralan ng masigasig. Isabuhay ng tapat. Hawakan ang salita ng Diyos ng tumpak. Hinahangad ang pag-aproba ng Diyos. Ipahayag si Kristo ng tapat. At huwag kalimutan. Sikapin mong ipakita sa Diyos na ikaw ay karapat-dapat, isang manggagawa na hindi kailangang mahiya, na nagtuturo ng wasto ang salita ng katotohanan, 2 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 15. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.